Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Yes, In ina control palakpakan, of the situation. under control ang putang ina. Wala na nga siyang control sa nguso niya. Ganun na nga ng ganun yung nguso niya. Paano under control siya sa situation? Yung pagtulong nga ng sipon niya, wala na siyang control eh. Paano mo sasabihin na under control ng presidente yung sitwasyon? Yun nga putang ina, yung mga speech niya na uutal-utal, wala na nga siyang control. Paano mo sasabihin under control ang mga nangyayari rito sa Pilipinas? Nandito na naman, ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Boss D. Nasasamid pa ako. Sarap kasi ng suha eh. Kumakain ako ng suha. Walang yan eh. Sabi ko mag-vlog na nga ako para may magawa kayo sa mga buhay ninyo. Andito na naman tayo at pasasakitin na naman natin ang mga puso at ay balon-balunan, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, buwisit, pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin ng bayan, sintu-sinto, mga baliw, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, masasamang espiritu, mga engkanto, mga aswang sa pera ng taong bayan, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan, magandang araw, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin, mga banateros. So, ay pasensya na ha kasi kanina medyo late na ako nakapag-upload ng isang video natin, pero sigurado naman ako na matutuwa kayo diyan sa pinaghirapan natin. Bago ang lahat, lambing naman, isang like, isang share, isang subscribe naman dyan dito sa ating isang YouTube channel, ang Boss Dada 2.0. Palakas na po ng palakas yan. Dyan po ako magla-live one of these days. Kasi hindi na ako makapag-live dito sa YouTube channel na ito. So dyan tayo magla-live. Tapos nandiyan din yung ating mga videos, yung mga per topic na mga videos natin. Diyan, so diyan po kayo manood. And sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV. Dalawang Facebook pages natin, mga bossing. I-follow po ninyo yan. Nandiyan yung mga malulupit na mga reels ko, mga bardago lang, walang kamatayan. Walang debate. Walang ina-inarte, bakbakan kagad, walang demandahan, durugan ng lahi. At syempre follow din ninyo yung mga Banateros Brothers, si Coach Oli, si Banat Bay, Master Judea, J. Guevara, Paring RJ, Sir Jack Argota, and Boss Dada TV. Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? Nako, marami tayong pagkukwentuhan ngayon. Mga bossing, marami tayong pag-uusapan ngayon, mga balitang nakalap natin sa social media. Pag-uusapan natin yan, unya. Syempre mag-like, mag-share bago kayo mag-comment dyan. Comment lang kayo ha. Na-appreciate ko mga bossing ha, yung mga comment ninyo. Kasi binabasa ko lahat yan. Kung mapapansin ninyo, pag nag-comment kayo dyan, hina-heart ko yan. Binabasa ko talaga yan. Syempre, importante yan yung opinion ninyo. And natutuwa ako na hindi kayo nabobore. Kahit medyo mahaba yung ating vlog, hindi kayo naboboring kahit sobrang daldal ko. Hindi kayo nagsasawa kay Boss Dada. Maraming salamat po sa inyo. Madada talaga ako. Pero okay lang yan. At least, hindi ba? Ako yung vlogger na talagang nag-e-effort na ma-entertain kayo and at the same time, mabigyan kayo ng walang kakwenta-kwentang mga opinion sa mga balita ng nagkalat sa mainstream media, social media. Maraming salamat ha. Yung pagtangkilik ninyo, huwag kayong mag-alala. Ini-edit ko na yung mga reels ko. I-reels ko lahat yung mga nakakatawang tagpo sa ating mga vlog. Yung mga reels ko, abangan ninyo dyan sa Boss Dada TV Facebook pages natin, yung dalawa na yan. Dyan natin ina-upload yung mga reels natin. Doon kasi sa isa kong Facebook page, yung Boss Dada, tuloy-tuloy pa rin, lumalaki pa rin niya. Kaya lang bumagal, gawa ng, tinira yan ng mga fact checker ng Meta. Yung mga dilawan tain na mga walang magawa sa buhay. Yung mga tiga-bundok.
Oo, na tinira ng tinira yan. So, nilagyan ng mga kung ano-anong violation yan para itong page na yan medyo bumagal. Kailangan nyo siyang puntahan. O kailangan nyo siyang puntahan. Pag napuntahan ninyo, makikita nyo yung mga uploads ko dyan. Hindi ako nagsasawa, tuloy-tuloy pa rin ako kahit hindi ino-offer ni Facebook. Tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin tayong mga kababayan na nagko-comment, nag-share ng mga videos, reels, mga natin dyan, mga testimonials natin dyan. Marami pa rin. Pero may isa pa tayong page. Yung isang page na yun, walang violation yun. Kaya malakas na malakas yung page na yun. Yung isang Facebook natin, yung Boss Dada, yung ang picture background ni kaming dalawa ni Inday Sara. Tangkilikin nyo yan kasi malakas na yan. Palakas na ng palakas yan at yan, ino-offer ni Meta yan. Kaya parehas yung dalawang Boss Dada, ninyo. Tangkilikin ninyo ha. Mag-follow din kayo sa Tapang at Malasakit yung channel, YouTube, Facebook ni VP Inday Sara ha. I-follow po ninyo yan. Hindi pa lang kami nakapag-shoot ulit, hindi pa kami nakapag-episode ulit dahil syempre alam nyo naman, busy presidente nga Busy yung ating future president, kaya nga busy presidente. So busy pa siya, marami pa siyang mga inaatinan na mga trabaho. So tayo, waiting tayo kapag available ulit siya, boom, saalang tayo ulit at iniipon na natin lahat ng mga katanungan ninyo iniipon na natin yan. Abangan din ninyo sa Vox Populi sa Sabado, mayroon po kaming malupit na guest. Malupit ito, lahat ng mga katanungan patungkol sa sa mga issue, kaso ni Inday Sara tatanungin natin. Magaling na abogado yan. Okay? Simulan na natin mga bossing ang bardagulan. Simulan na natin dito sa napakalupit na na balitang ito. Tangina talaga, sabi ko nga, wala talaga. Ayan ito. Kanina lang yata ito humarap sa Sandigan Bayan itong demonyong to. Itong pinsan ni Satanas na si hindi pa siya Alcantara, si Yusek Bernardo. Lagi ko namang kinikwento sa inyo, di ba? Kilala nyo naman na kung sino itong Bernardo na ito, di ba? Yan yung sumumpa dyan sa Senado, gumawa ng kanyang mga salaysay. Actually, bago siya pumunta dyan, unang nagpunta dyan sa Senado si Bryce Hernandez kasi yun yung pinakatanga sa grupo nila Yung pinakamaliit sa grupo nila, hindi na maliit na tao pero maliit ng ang kanyang pananagutan dito. Siya ang actually district engineer ng Bulacan. Assistant district engineer yata siya kasi si Alcantara yata ang district engineer ng Bulacan Tandaan ninyo itong iskandalo ng flood control na ito, naglalaro lang ito sa mga sa mga probinsya na yan. Bulacan, ganyan pa lang yung mga Mindoro, pero kung titingnan mo yung buong Pilipinas, ang laki-laki niyan. So kung yung buong Pilipinas sa DPWH, lahat ng regions dyan, kung titingnan ninyo kung ano ang ginagawa dito sa region ng Bulacan, sigurado ako, ganyan o baka mas malala pa yung mga ginagawa ng mga taga DPWH sa buong Pilipinas. Bakit ko sinabi? Sabi ko nga sa inyo, yung corruption scheme dyan sa DPWH, nandiyan na yan, in place na yan. Okay, yung proseso ng DPWH, wala naman binago dyan. Kung papaano yung proseso, ngayon, siya rin naman yung mga proseso ng mga unang mga administrasyon pa. Paano yung bidding, paano yung proseso ng allocations, paano yung proseso ng disbursement ng pera, in place na yan. Depende na lang po yan sa presidente kung siya ay corrupt. Kung halimbawa corrupt ang presidente, ma-activate itong corruption dyan sa DPWH. At yung corruption na yan, meron yan syempleng mga player dyan mismo sa opisina ng DPWH. Hindi naman pwedeng, halimbawa ako, bago akong DPWH secretary, pupunta ako dyan, tapos sa ikli ng aking panunungkulan, kasi hindi naman forever nandiyan mga yan. Kada nagpapalit naman ng administrasyon, nagpapalit din ng district ng DPWH secretary. Minsan nga, sa isang administrasyon, 2-3 beses nagpapalit dyan. So si DPWH secretary, siya ang pinuno dyan, pero yung mga nasa ibaba niya, yung mga plantilla position, yung mga nandiyan, yung mga matagal ng mga nandiyan, yung corruption dyan, ready na yan. Parang sa customs din, hindi ba? Sa customs, kahit sinong hepe ang ilagay mo dyan, kung corrupt yung hepe, kasi lahat dyan sa ilalim ng hepe, corrupt na lahat dyan. Nandiyan na sila, lahat ng sistema, lahat ng proseso na hanapan na nila ng butas. So ngayon, depende na lang sa kanilang magiging amo kung yung mga butas na nahanap nila, pwede nilang i-offer sa kanya. Halimbawa, ako, yung hepe, yung bata ko, ayan, halimbawa si Yusek Bernardo.
Yung bata ko ngayon, syempre pagpasok ko, o report kayo lahat sa akin. O pag nag-report sa akin si Yusek Bernardo, o anong ano natin dito, papanong diskarte natin dito. Syempre tanong kaagad yan, sir, anong klaseng diskarte? Diskarte malinis o diskarte marumi? O, syempre, sasabihin yan, ano yung diskarting marumi? Ano yun? Hindi sir, kasi mayroong opportunity. O syempre, titingnan mo rin muna pag nakita mo, ay putyang ina, ano to, kriminal to. Sindikato rin to, magnanakaw din to, madaling masilaw sa pera to. So sisilawin ngayon yan nila. Hindi silang mga nakakaalam ng scheme or ng tawag dito nung loopholes dyan sa system. Sir, kasi may opportunity tayo. Ganito ang ginagawa namin dito. Ito ang ginagawa na namin nung mga nakaraan pa. Kaya kung makikita mo yung dating DPWH secretary, ayun, nakapagpatayo na ng bahay hanggang langit. Oh, ganun ka tindi. So, sir, gusto ko lang malaman mo, ganito yung ginagawa diyan, bam 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 bam. Ganun ba? Wala na kukulong? Wala po kasi po binibigyan naman po natin lahat. Bibigyan natin yung taas, yung kaliwa, yung kanan, yung southeast, northwest. Bibigyan natin lahat yan, sir. Lahat tayo makikinabang dito. Oh, para idadamay natin lahat para walang magsumbong. Siyempre lahat tayo busog. O siyempre kung ikaw corrupt ka na tao, o materialistic ka na tao, carnal ka na tao, ano ka din? Sasabihin mo, ay talaga, okay ba yan? O sige nga, subukan mo nga isa. O tapos hanggang sa, wala na, dire-diretso na naman yung corruption. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, naglagay sila ng mga tao dyan, tapos meron pa si Pangulong Duterte noon na, kasi alam ni Duterte na nangyayari yan sa DPW, siyempre local government, executive yan, naging mayor yan ng Davao. So alam niya kung gaano ka-corrupt ang DPWH sa probinsya nila. So, nung naging presidente na siya, naglagay siya ng commission, yung kay Greco Bellica, yung Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, o nilagay niya yun. So yung PACC na yun, ang ginagawa lang nun is, dahil nga nilabanan ni Pangulong Duterte ang corruption, yung PACC na yun, naghahanap yun ng mga congressman, mga district engineers, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na dumidiskarte ng pera. Because sabi ko nga sa inyo, bawat ahensya ng gobyerno may kanya-kanyang corruption yan. Depende na lang yan kung sino yung nakaupo at kung sino yung inilagay doon ng mga sekretary kung mga mukhang pera din. Kung hindi mukhang pera yung sekretary dito mukhang pera yung sekretary, makikita mo yung sekretary na to, maraming accomplishments yan. Kaya lang, marami rin siyang makakaaway. Kasi syempre yung mga dating kumikita sa ilalim niya, hindi na kumikita kasi malinis siya. Dito naman. So itong itong sekretary nito, likelihood matanggal to o kaya ipakulong nila yan. Ito namang isa, corrupt, kaya ayan, wala silang nagagawang proyekto pero makikita mo dami-dami nilang budget tas ang yaman-yaman nila. O ganun yan. So ito ang sinasabi ko, bakit ko sinasabi, pinapaintindi ko sa inyo na dito sa iskandalo na ito sa DPWH, ang mga demonyo talaga dyan, yung mga nasa baba ng DPWH secretary yan. Sila Yusek Bernardo, sila Alcantara, yung mga district engineer, kung sino-sino pa mga ulo na yan. Kita nyo yung isa nakabalot pa. Kaya nakabalot yun kasi alam niya na tarantado talaga sila. Ganyan talaga yan. Yung mga matatanda na dyan sa loob ng opisina na yan, yan yung mga pinakamagnanakaw dyan. Pusta yung mga pinakamatagal na nagsisilbi. Kaya lang depende pa rin talaga sa leader. Kung yung leader matino, hindi talaga nila yan, hindi talaga magpa-prosper yung kanilang pagnanakaw. Pero kung yung inilagay mo dyan, tarantado, magnanakaw. So halimbawa, ito na, nilagay mo dyan si Bongbong, magnanakaw yung pamilya na yan, magnanakaw din yung angkan yan, mga magulang yan, magnanakaw. Siyempre, pag magnanakaw yan, ang ilalagay niya dyan, puros mga magnanakaw. At magnanakaw para sa kanya. Kumikita din lahat yung nasa baba, pero lahat yan, may komisyon siya. Siya ang approver so lahat ng mga nasa ibaba nitong mga sekretary na ito na mga sindikato sa loob, kanya-kanya nang gawa ng pera yan para makapag-deliver doon sa pinakataas. Walang kasalanan yung pinakataas. Merong kasalanan yung pinakataas kasi siya ang nag-activate, siya ang pumipirma, sila ang nagdi-disburse ng pera. Etong mga nasa baba, sila lang yung gumagawa ng pagkakapirahan. At yung mga gumagawa ng pagkakapirahan dyan, si Yusek Bernardo, si Alcantara, ayan sila Bryce Hernandez, tapos nadadamay na lang yung mga politiko dahil sila mismo yung gumagamit sa mga politiko para magkaroon sila ng proyekto. Kasi meron proyekto ang DPWH at may pera ang DPWH para dun sa mga proyekto na kanila. Pero bawat proyekto na yan, merong mga proponents yan. Request yan ng lahat ng mga politiko sa Pilipinas. Kay mayor, barangay chairman, request yan. Tapos namimili na lang sila kung sino sa mga requestor na ito yung igagrant nila. Siyempre, depende sa komisyon. Halimbawa, gusto mo ng proyekto, pirmahan mo tong proyekto na to, ibibigay ko sa iyo yung proyekto, pero may pero yan. Siyempre, kukunin na nila yung kaltas nila. Kawawa dyan talaga yung mga kontraktor dahil halos wala nang natitirang budget doon sa mga kontraktor. Kailangan na lang nilang iraos.
yung mga proyekto dahil kung magsusumbong naman sila, hindi na sila makakakuha ng kontrata, maghihirap sila. So demonyo itong itong Bernardo na to, Alcantara at saka yan sila Bryce Hernandez. Yung mga politiko na inaano nila ngayon na dinadamay nila dito. Sa dami ng mga politiko na pinagbigyan nila, bakit itong mga politiko, mga senador lang yung kanilang yung kanilang pinapangalanan? O that is because yung mga yan yung mga matitino. Yung mga pinapangalanan nila na mga na mga politiko ngayon na pwedeng makulong, yaan yung mga kalaban ng mga pinoprotektahan nila kaya ginawang state witness tong mga hayop na ito. Pakinggan ninyo, tumanggap daw siya ng balato dito kay Zaldico. Tingnan mo, tumanggap ng balato, umamin na magnanakaw tapos walang kaso. Anong klase yan? Hayop naman talaga. Kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 Tingnan mo gaano kalaki yung ibinalato sa kanya. 180 million balato lang. Balato lang yun hindi pa komisyon yan. Gaano karami yung komisyon na kinita nitong hayop na Bernardo na ito. Simula nung nandiyan siya, ilang taon si Bernardo sa posisyon? Ilang administrasyon yung dumaan? Ilang mga tao ang inoferan niya netong sindikato, galawan ng sindikato nila. So ito, si Zaldico, umamin siya na si Zaldico, binigyan siya ng pera. Di ba umamin din si Zaldico? Di ba umamin din si Zaldico na, kasi sinasabi nila si Zaldico ang may problema dito. Si Zaldico talaga ang kriminal. Di ba sinabi ni Zaldico hindi lang siya? Sinabi ni Zaldico na kasangkot dito si Martin Romualdez at saka kasangkot dito si BBM. Dinidiin nila si Zaldico. Si Zaldico nagsalita na. Yung salita ni Zaldico, pinatotohanan niya yung sinabi ni Guteza doon sa Senado. Ngayon, bukod dito kay Zaldico, syempre kung binigyan ito si Bernardo ng pera neto ni Zaldico, sino nagdi-deliver ng mga pera na yan? Yung 18 Marines, yung 100 plus na security detail niya. Yun ang nagbibigay dyan. So kung paniniwalaan nyo si Bernardo na nagbibigay ng pera sa kanya, itong Zaldico sa kanya. Tapos ang nagdi-deliver yung 18 Marines o yung kung sino man mga Marines, marami pa yan. Di ibig sabihin yung testimonya nung 18 Marines, totoo yun. Bakit? Si Zaldico tao ni Zaldico. Si Zaldico nagbibigay ng pera dito. Si Zaldico, pinatotohanan yung sinabi ni Guteza So si Zaldico talaga, nagbibigay talaga ng pera sa mga tao. Siya talaga ang siya ang taga bagman talaga. Kung bagman si Bryce Hernandez ni Alcantara, si Alcantara bagman naman nito ni Bernardo, at si Bernardo bagman naman ng mga congressman at senador. At ito si Zaldico, bagman ito ni Romualdez. Si Romualdez naman bagman ni Bongbong. Ganun ang lumalabas sa istorya rito. So lahat sila diyan damay. Sila talaga yan mga bossing. So sinasabi ni Alcantara ni Bernardo, nakatanggap ako dito kay Zaldico, idiniliver yan sigurado ng mga Marines. Di ibig sabihin tama yung sinasabi ng Marines, tama na si Zaldico ang kriminal, tama nung si kriminal na Zaldico nagbanggit ng mga pangalan. Bakit yung mga pangalan na sinabi ni Zaldico hindi pinatawag sa Blue Ribbon Committee? Bakit hindi pinapatawag ng Sandigan Bayan? Di kayo nagtataka? Umamin na ito. Di ba? Walang hiya kayo talaga. million ibinigay sa kanya ni Co mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director. Bakit magbibigay ng ganung bonus si Zaldico? Kasi nga, itong Yusek Bernardo, ito ang utak ng sindikato sa buong DPWH. Baka hindi lang sa region ng Bulacan. Pati sa buong Pilipinas, itong Yusek Bernardo na ito, at saka yung namatay, yan sila Cabral. Yan ang mga utak ng sindikato dyan. Magtatrabaho ng matino ito pagka matino yung leader. Pero pag gago yung leader, maggagago rin tong mga to. Kaya nga tumagal sila dyan sa posisyon na yan kasi marunong silang maglaro. Kaya nilang magtrabaho ng malinis. Kaya rin din nilang kumita ng pera para dun sa mga marurumi na mga amo nila.
Umamin na yung tao sa Sandigan Bayan. O, si Saldico. O, may testimonya si Saldico na nawawala na ngayon. Hindi ko alam kung patay na yung hayop na yan. Sana nga patay na para tapos na problema niya O, di ba bakit hindi pinapatawag yung mga pinangalanan ni Saldico sa kanyang mga vlog dito sa Sandigan Bayan, sa Congress, sa Senate, di ba? Gerald Pacanan. Hinihingan namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation lab. State witness, alam mo pag state witness ka, wala na, hindi ka na makakasuhan. So, pwede ka nang gumawa ng istorya. Kahit umamin ka ng umamin, binigyan ako nito, nagbigay ako dito, hindi na siya makukulong kasi state witness na siya. Yung mga pinagsasasabi niya, kahit wala siyang dokumento, basta hindi si Romualdez at hindi si Marcos yan, pucha, lahat yan ipakukulong nila for the sake lang na may nasabi na may naipakulong sila. Pero sabi nga natin, di ba, magpakalaya ka ng 10 tao. Wag ka lang 10 kriminal, magpalaya ka 100 kriminal, okay lang. Wag ka lang magkukulong ng isang inosente na tao. So kung itong mga dinadamay ni Bernardo rito bilang siya ang pinaka-demonyo sa DPWH, makukulong lahat tapos siya laya, aba, pucha, anong klaseng hustisya meron sa Pilipinas pag ganyan? Hindi pwedeng aamin ka ng aamin, ituturo mo ng ituturo yung mga tao, salita lang, wala ka namang ebidensya. Tapos makukulong sila, patunayan nyo na, kasi plunder yan patunayan nyo na lang kung kayo ay may ginawang masama o hindi sa korte. Nakakulong sila Nakakulong sila habang nililitis yan. Buti sana kung pinagpapiyansa naman lahat yan. Hindi nakakulong yan mga yan. Dilugi sila. Paano kung balang araw mawala na ito si Bernardo? Biglang tumakas ito dahil wala nga siyang kaso. O paano na yung mga nakakulong? Di mapapalaya sila ngayon. O lumalabas na lahat ng mga sinabi ni Bernardo walang katotohanan. 4 na taong ka nang nakulong. Katulad nung nangyari kay Jinggoy at saka dyan kay Bong Revilla na ang tagal nilang nakakulong tapos na-acquit sila kalaunan. Imaginein mo yun. Yung ganong kahabang panahon na ikukulong ka nila tapos wala ka naman palang kasalanan. Kahit isang araw lang ang isang taong walang kasalanan, hindi dapat siya nakukulong Hindi ba? So maling-mali yung sistema natin. Bankinako at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Case-to-case basis pakinggan nyo. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. So depende. Depende sa sasabihin niya kung bibigyan siya ng immunity o hindi. Alam naman natin, inilagay dyan si Boying para una, trabahuin si Inday Sara. Pangalawa, para mapagtakpan yung totoong mga nagnakaw dito sa flood control. So kung ito si Bernardo nagsabi ng mga pangalan na amo nito ni Remulla, sigurado, tanggal ang immunity niyan. Tanggal ang immunity niyan, pusta tayo. O kaya ngayon, si Bernardo, compelled siya na sabihin ng mga pangalan nung mga kalaban lang nila. Pagka mga kalaban lang namin yung sinasabi mo, goods ka. Subukan mong idamay si Boying. Subukan mong idamay si Romualdez. Bukas na bukas, kulong yan. Yun yung sinasabi nitong mga ito na depende yan. Yung blanket immunity, depende yan. Gusto mo makuha yung blanket immunity? Kanain mo lahat ng mga kalaban natin. Iiwas mo doon sa talagang mga amo mo. Ang titirahin natin, yung mga kalaban natin sa politika. Magkakaroon ka immunity. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makukulong, hindi ka makakasuhan. Pero, mawawala yan. Mawawala yung immunity na yan once na hindi ka sumunod sa utos namin. Hindi ako, ganun lang yung assumption ko. Alam ko mali ako, pero yun lang yung isang side ng story. Pwedeng yung kabila naman yung totoo, pwedeng yung akin yung totoo. Pero ganun ang nangyayari ngayon. Yan yung Yusek Bernardo. Para siyang si Frank Sinatra, kanta siya ng kanta. Laglag siya ng laglag ng tao. Pero kung makikita mo yung mga tao na inilalaglag, sino yan? Yung mga tao na inilalaglag, puros kalaban ng mga nakaupo ngayon. Di ba? Ganun ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. So, mahaba yung paliwanag ko dyan kay Alcantara at kay Bernardo because you have to, yung kailangan mo talaga na
maintindihan, mga bossing. Kailangan yung maintindihan kung ano ba talaga yung pinanggagalingan netong mga mga issues na ito. Kailangan alam nyo kung ano yung bakit si Alcantara, bakit si Bernardo ang sinasabi nating may talagang utak dito. Ngayon sabi nila, ba't sinasabi nyo pala si Bernardo tsaka si Alcantara yung mastermind Bakit sinisisi nyo kay Bongbong? Kasi si Bongbong, naniniwala tayo na si Alcantara at si Yusek Bernardo ang mastermind noong mga pagnanakaw, noong sindikato dyan. Pero ang enabler niyan, ang nag-i-enable sa kanila, administrasyon. Kung ang administrasyon mahigpit sa magnanakaw, ang mga sindikato na yan, nananahimik din yan. Parang nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Mahigpit si Pangulong Duterte, so walang korupsyon noon. Ngayon, nung lumuwag na, pwede na ulit mangurakot, ayan na naman, buhay na naman yung mga yan. Tinan nyo nangyari. Alam nyo yung rubber band effect? Yung rubber band effect, di ba? Yung isang halimbawa, itong kamay mo, lagyan mo to ng masikip na rubber band. Syempre, ilagay mo yung rubber band na yan for, let's say, 6 years. Parang si Pangulong Duterte kasi yung rubber band siya yung 6 years na nakaganon, mahigpit na mahigpit, hindi makalusot. May nakakalusot konti-konti, pero kumbaga yung kamay mo sa manlalamig lang to, pero hindi yan mapuputol, hindi yan mamamatay. May supply pa rin siya ng dugo. Pero hindi nga lang full yung supply niya. So ibig sabihin napigilan kahit papaano. Ang problema, pag alis ni Pangulong Duterte nung tinanggal yung rubber band na si Pangulong Duterte, biglang bulwak ngayon yung dugo. Buhay na buhay ngayon yung itong kamay, buhay na buhay. So ibig sabihin nung biglang nawala siya, biglang bulwak, ayan na rin. Drugs, corruption, crime, kung ano-ano pa. Insurgency, mga komunista, terorista, NPA, lahat na. Prostitusyon, lahat na. Biglang nagbulwakan. Wala na yung rubber band na nagpipigil noong noong pagdaloy ng maruruming dugo So gano'n na nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte, biglang napunta ngayon kay Bongbong na walang alam sa buhay. Ganyan, talamak na naman. So ito kanina nagpunta sa NBI yung mga 18 Marines. Tingnan niyo kung gaano katatapang yung 18 Marines Galing sila diyan nung una, nilagay nila yung kanilang karapatan. Sabi nila magpadala kayo ulit ng subpoena para sa pangalawang session natin. Kasi kung ang subpoena nyo para sa background checking lang, magba-background check kami sa inyo. Sila mag-background check kayo sa amin. Pero kung gusto nyo kaming kausapin ng isa-isa, kailangan maglabas kayo ng panibago na subpoena para dyan. So naglabas ulit ang NBI ng panibagong subpoena, and tingnan nyo, bumalik sila. Bumalik si Baligod, bumalik yung, kompleto na, hindi na 16 Yung 18 na dating sundalo, bumalik, in-interview isa-isa. Kung takot ba yung mga yan, babalik ba yan? Kung takot ba yung mga yan, papayag ba yan magpa-interview isa-isa? Di ba dito mo malalaman yung integridad, yung sinisira ni Ping Lacson na integridad nitong 18 na nagsasalita ngayon patungkol sa flood control scandal o patungkol sa delivery ng maleta. Makikita mo dito na meron talaga silang kredibilidad kasi humaharap sila. Sila mismo, yung ma'am, sir, kami naman. Ipatawag nyo kami dyan sa Blue Ribbon Committee, sasagot kami. Sila yung may gusto, ayaw naman. Kami, mga vlogger, pinapatawag nila, ayaw nga namin Kasi karapatan namin sa malayang pagpapayag itong ginagawa namin. Tapos pinapatawag nila kami, gusto nila kami patahimigin. Ayaw namin magpunta, pag di ka nagpunta, kulong ka. Samantalang itong mga ito, sundalo, nagsasalita sila mismo yung nagre-request sa Senado, ipatawag nyo kami. Punta kami dyan, kausapin nyo kami, Congress, kahit sino, pupunta kami. Ito nga, NBI, hinaharas na sila, nagpunta pa rin sila. So ibig sabihin, malamang sa alamang, na yung mga sinasabi na itong mga, sundalo na to, legit. Hindi sila natatakot. Pakinggan natin yung report na ito, interview ni Baligod kanina dyan sa NBI. Mga screenshot ng mga chats nila, no? Yung original ng mga pictures and so many others, no? So yun ang pag-uusapan namin ngayon. And you have those mga ebidensya. Okay, ganito, no? Uunahin ko na. Natanggap namin yung subpoena ng NBI noong Biyernes lamang, no? Noong Friday lamang, no? Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay, no? Ngayon, yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin, wala na dito si Saldico para mag-issue ng certification na empleyado sila. So, ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. Diba? Pero nung tinerminate sila,
pinasurrender ang kanilang mga identification cards. Pero meron kaming mga litrato ng identification cards nila. Okay. So yun muna. Attorney, sorry, last question. Totoo bang hindi direkta binigay yung mga luggages sa mga taong involved? Kasi wala daw direct na pagbigay daw sa mismong taong inaakusahan na pinagbigyan ng mga politicians. Yung iba. Pero yung iba, personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Okay. Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Okay. Siya mismo ang tumanggap. O ayan o, Pangandaman. Amina Pangandaman. Yan yung budget secretary na sinibak o nag-resign daw. Hindi natin alam kung nag-resign, sinibak para hindi na makapagsalita o para makatakas na. Pero ilang beses nang lumitaw yung pangalan niyan. Even Panfilo Lacson, sinabi niya, si Pangandaman, si Traigib Olaivar at saka si Bersamin, hindi si Yusek Bersamin, ang gumagamit di umano ng pangalan ng Pangulo para makakuha ng pera. Siya mismo nagsabi, pero never niyang pinatawag sa Blue Ribbon Committee yung 3 taon na yan para ma-interpellate sila ng mga members ng Blue Ribbon Committee. O itong NBI, ito ba si Pangandaman, pinatawag nyo na? Ilang beses na lumabas yung pangalan niyan. Itong ombudsman, pinatawag nyo na yan si Pangandaman? Hindi pa? Bakit? Bakit? Kasi baka lumabas kay Pangandaman na hindi naman ako gagalaw, hindi naman ako kikilos kung hindi utos ng amo ko. Sino ba amo ko? Ang amo ko, ang appointing authority ko, si Bongbong Marcos. Siya ang direktang amo ko. Hindi ko amo yung mga yan. Ang amo ko, yun, yung nandoon sa Malacanang. Oh, kaya ngayon, nawawala itong mga ito. O yung dalawang sinasabing tao ni Zaldico, yung dalawa. O nasan na yun? Nawawala na rin yun. Nawawala na rin yun. Lahat ng mga pwedeng magsalita para idiin itong mga nasa itaas, nawawala na. Kahit si Zaldico nga, nawawala na eh. Di natin alam kung ano nangyari kay Zaldico. Kung naghahanap lang ba siya ng tamang tiyempo o nabayaran na siya. O mayroon ng deal sa kanya na wag ka na magsalita, yung mga finreeze na assets mo, pwede mo nang makuha ulit. Dapat binibigyan tayo ng update noong AMLAC tungkol doon na naka-freeze pa din yung asset. Ito yung asset na naka-freeze hanggang ngayon, yan pa rin yun. Baka mamaya ang finreeze na asset, halimbawa 200 billion, tapos biglang pagtingin mo ngayon 50 billion na lang yung naka-freeze. Ibig sabihin gumalaw yung 150. Di ba? Oh, nasan na yung natapos na yung ICI. Natapos na yung ICI Independent Commission Against Corruption ba yun? Infrastructure something. ICI. Natapos na yung ICI. Pucha ni hindi man napatawag diyan si Pangandaman, si Traigib Olaivar, si Bersamin. Nasan ba yung mga yan? Ewan ko, baka patay na rin yung mga yan. Bago kayo mamatay, magsalita na kayo, kawawa kayo. So hindi totoo yung hindi direkta, no? Okay. May ebidensya tayo niyan, sir? May evidence Sir, may evidence tayo against Pangandaman. How many? Asawa ng isa na ng anak. Kaya absent siya ng nakaraan. Okay. So ngayon, sir, how many? 18. 18 complete. Pati po si Toby andyan na rin. Sir, bayad na kayo na one on one na daw po. Wala namang Individual. request na ganun, na one-on-one. Individual, Pero statements. i-clarify ko lang, last 12 March, yung sinasabi ni Director Matibag na hindi raw namin pinayagan ang one-on-one o pagtatanong, hindi totoo yun. Okay. Halos 3 oras nga yung tanungan nila. Yung sinasabi ni Atty. Topacio applied only to his own client, si dating Congressman Mike Defensor, na tinanggihan nila yung isa-isa. Pero yung sa 18 Marines, pumayag ako. Kasi wala naman tayong itatago. So, almost 3 hours yun na tanungan nila. Background check lang daw, sir, nangyari Oh, nung personal nakaraan, kaya circumstances lang daw, sir. Yung pagharap ng mga ex-marine. Hindi, ang pinestyon ko kasi yung Sampina. Maliwanag kasi sa Sampina, yun yung delegated authority ng ombudsman sa NBI. So, kumbaga ang ombudsman, inutusan ang NBI na mag-conduct ng identity verification. So, yun lang ang authority ng NBI. So, para So, sabi ko, noong sinabi ng lead investigator na pati yung laman ng affidavit ay tatanungin nila. So, sabi ko, sandali lang. Mukhang lalampas kayo doon sa ibinigay sa inyo na authority, yung delegated authority. Parang inutusan kang bumili ng suka
nag-grocery ka na. Parang ganon. So tinatanong ko sa kanila, kung gusto nyong mag-grocery, magpadala kayo ng sarili nyong sapina para handa naman kami. Pero eventually, sabi ko, okay lang, magtanong kayo. Kaya yun ang nangyari. Halos 3 oras kami. Sir, sino magsasubmit kayo ng individual affidavit? Hindi naman ni-require ng NBI yun na mag-submit ng individual affidavit. Yung ombudsman lang ang nag-require. So Pero, sir, magpo-comply kami doon. Para po malinaw, natanong po kayo tungkol sa affidavit niyo last time. Natanong Yes, po kayo. noong March 12, nagtanong sila sa laman ng affidavit. Sir, sabi ni Director Matibag, dapat daw palitan ng mga ex-marine yung kanilang abogado. Kayo, biglang kayo po ay iniimbestigahan din ng Bureau ngayon. Your reaction on that, sir? Naku, sinabi ba yun ni Director Matibag? Kasi kung i-quote kita, kung sinabi niya yun, para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? So I think, pero dahil sinabi mo yan, ako may doubt ako na sinabi niya yan dahil alam ko na abogado siya. Dapat din daw. Alam mo, bilib na bilib ako dito kay Baligod. Calm and assertive. Oh, calm and assertive. He's speaking in a calm manner pero nakakasugat yung mga sinasabi niya. Oh, para si Mona Lisa, straight face lang. Hindi mo alam kung nakangiti o nakasimangot. Pero lahat ng mga binibitawan niya salita nakakasugat. Parang ang tanga-tanga mo kapag nirebat ka niya. Bilib nga ako dito kasi ang galing din sa bardagulan. Kasi si Guanzon, alam mo na kagad na kupal eh. Pero pag ito na-meet mo, very respectful, soft-spoken, well-mannered, well-dressed, malinis, maayos. Tapos, hindi nag-ad hominem ito. Pero pag nagsalita ito, sapul ka talaga. Parang napakatanga mo. Kaya nga sabi ni General Pokis you are in Attorney Baligod's ball game. Oo, nandoon kayo sa kanyang liga. You are in his league. Alam niya, lahat calculated, lahat ng mga galaw niya at itong mga pa-interview, mga taga-NBI, itong mga si Ping Lacson, itong ombudsman, nahuhulog sila sa patibong neto ni Baligod at kinokolek ni Baligod lahat ng mga pagkakamali nila. Yari kayo dyan, maniwala kayo. Kasi kayo sa may abogado, since pinarig daw po kasi kayo, sir. Wala naman tayo sa korte eh. Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganung rule, no? In fact, maski abogado ka sa trial stage, you can read the entire rules of court. Walang magsasabi dyan na dapat magkaroon ako ng sarili kong abogado. Pero for practical reasons, unwritten rule yon sa aming mga abogado na kung ikaw ay nasa korte, kumuha ka ng sarili mong abogado. Pero that is an unwritten rule. At attorney, moving forward na lang yung pakay natin today. Just a quick recap na lang. Ang hiningi sa amin ng NBI, masyadong malapit. Ang hiningi sa amin ng NBI, Diba? Ang galing-galing ni Baligod. Sabi pa niya, teka, masyado malapit yung mic mo, nasa ilong ko na. Very respectful itong tao na to. At ang hirap kalaban ng ganito yung calculated lahat ng move. Tapos ikaw, masyado kang mayabang, masyado kang presko, kung ano-ano yung sinasabi mo, masyado kang clout chaser, ano-ano sinasabi mo sa media, tapos biglang magagamit siya against you. Sapul ka sa liig kapag kaganyan. Mga boss, punta naman tayo dito, namimiss ko na si Auntie Claire eh. Matagal-tagal na nating matagal-tagal na natin si Auntie Claire na hindi naririnig magsalita. Pakinggan naman natin. Meron siyang press conference kanina. Hindi ko alam kung nasan sila. Sa impyerno yata sila. Baka nasa purgatorio sila. Ewan ko kung nasan sila kanina. Pero ayan, meron siyang press conference kanina at sinagot niya yung mga nabanggit ni BP Sar. Ganun naman Siyempre scoop yan So eto, meron siyang masasabi patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Huwag daw kayong matakot. Eto, pakinggan nyo. Pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. Wala pa daw sa ganung sitwasyon. Hindi pa daw, wag ka daw kayong mag-alala, okay tayo, yan nangyayaring gera dyan, kalmado lang kayo.
Natila mo, meron tayong sariling mina ng langis. Natila mo, nag-uumapaw ang stock natin ng gasolina. Natila mo, meron tayong napakalaking imbakan ng langis, gasolina, diesel na kasinlaki ng planetang Earth. Wag daw kayong mag-alala. O, kalmado lang. Pucha, kalmado. Tingnan mo yung presyo ng gasolina sa 100 na yung 100 na yung per litro ng diesel, tarantado na to. Paano mo sasabihin na hindi kami mag-aalala kung hindi ka ba namang gaga talaga? Hindi kami mag-aalala. Noong 58, 60 pesos pa lang yung presyo ng diesel, matai-tai na kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin para mabuhay ng maayos. Wala na kaming kasiguraduhan. Hindi namin alam kung kakain pa kami ng 3 beses ang araw, mapapapasok pa ba namin sa eskwelahan tong bata, may pang-tuition pa ba kami, pambaon. Uncertain na yung buhay ng mga Pilipino simula nung umupo yung gunggong na amo mo. Yung panahon ni Pangulong Duterte, kahit may COVID, kahit anong krisis, medyo nararamdaman, nagtatrabaho gobyerno. Pero ngayon, mantakin mo, gutom ka na, sasabihan ka pa, huwag ka mag-alala, busog ka. Di ba? Di ba kung di ba gago to? Pumunta ka wala ka bang sasakyan? Putang ina, palibasa, libre gasolina nitong ulol na ito eh. Bayad gamit ang pera ng taong bayan eh. Palibasa, yung gasolina natin, karamihan nun, putang ina nito, full tank pa ng full tank tong mga to. Palibasa, taong bayan nagbabayad ng mga gasolina nila, pati ng mga escort nila, mga asawa, anak nila, mga kabit nila, lahat yan, pagasolina natin mga yan. Kaya sila, kalmado lang sila. Pero yung taong bayan, di kalmado. Putang ina niyan, sabi ko nga sa inyo, galing ako nung Friday, dumating ako from Davao, sabi ko, oh my God, payday Friday the 13th. Tapos, Diyos ko po, lumapag kami ng airport alas 6, sabi ko, rush hour. Alam nyo, bilib na bilib ako, mula airport hanggang sa bahay ko, ang bilis. Biyernes ba ngayon? Parang linggo. Hindi na lumalabas yung mga sasakyan. Book ako ng book ng Grab. Nakailang book kami ng Grab. Wala kaming makuha na Grab. Samantalang nun, pag tiningnan mo yung ang daming yung coaching mga ganun sa Grab. Naka-standby lang. Pero nag-book ka ng book ng Grab, wala. Walang Grab, anak ng tinapay. Kasi nga, yung mga Grab, hindi na sila nagbabiyahe. Lugi na sila eh. Inaaprubahan pa lang yung pagtaas ng metro nila, ng singil nila. Tumaas na yung gasolina. Dumoble na. Doble hindi lang hindi lang basta 10%, 20%, doble. So, wala na nagbabiyahe. Wala na talaga. Kaya ang luwag ng EDSA, ang luwag ng kalsada ngayon kasi wala na nagbabiyahe. Ang problema nito, palpak pa naman yung transportation system natin. Public transport, mass transport natin, palpak eh. Pag nawala itong mga itong mga TNVS na ito dahil hindi na sila kumikita, wala na. Kawawa yung mga mamamayan natin. Mabuti itong mga to. May mga red plate na mga escort at may mga sasakyang mamahalin itong mga hayop na ito gamit ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, okay lang tayo. Nakakapag-usap pa yung DOE at saka yung mga kumpanya ng langis. Tarantado pala to. Sinabi na nga nung skola, yung cum laude na manager ng isang gasolinahan, yung Caltex. Sinabi na nga nyo, walang magagawa ang Department of Energy dahil wala naman tayong supply ng gasolinang sarili. Umaasa lang tayo sa tumarating sa atin na supply. Yung Amerika nga ngayon, hirap na hirap eh. Yung Europe nga ngayon, hirap na hirap. Yung karamihan ng mga first world country na may mga may mga mina pa ng langis ngayon, nag-aalala, tapos sasabihin mo hindi. Sinungaling tong ulol na ito eh. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa Tapos, pag binigyan mo ng kapangyarihan ng Pangulo, nanakawin yan. Walang iya. Kaya special powers na naman yan para mangulimbat na naman sila ng pera. Mali-malita nga yung ninakaw nila, hindi kanila. Ito pa kaya, bigyan mo ng special power. mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Tang-ina niyan. Kasalanan pa namin. Kung halimbawa ako, meron akong karanasan ngayon, hindi ko pwedeng i-share dahil fear-mongering yan, gago. Itong nangyayari dyan, ramdam ng bawat isa. Hindi yan, nagkakalat ka ng hindi totoo. Kasi pag sinabi mong fear-mongering, parang nagpapakalat ka ng takot
kahit wala naman dapat ikatakot. Gago. Pumunta ka sa gasolinahan para malaman mo kung magkano na yung diesel. Hindi ka matatakot doon. 91, 100 plus. Maglalaro daw sa 111 per liter ng diesel. Imagine mo ang bus, diesel. Ang jeep, diesel. Karamihan ng mga sasakyan sa Pilipinas, diesel. Ganyang kataas per litro ng diesel. So yung dating pinapakarga mo na 1,000, parang 300 pesos na lang yun. Saan makakarating yun? Di makakaakyat ng Baguio yun. Di ba, naiintindihan mo yung sinasabi mo? Hindi fear-mongering yan. Accepting the truth na we are in this situation. So kailangan nating gawin bilang mga Pilipino, magtulong-tulong para makaraos tayo dito. Ganun. Hindi yung maninisi pa kayo. Walang problema sa Pilipinas. Nananawagan ako, huwag kayo magkalat ng maling impormasyon. Tanga. Palibasa, puta, ang sasarap ng kinakain ninyo, mga naka-aircon kayo, yung kuryente ninyo, bayad ng taong bayan. Kaya, okay lang sa inyo. Sa ekonomiya nyo, okay. Pero sa ekonomiya ng normal na pamilya, ramdam na yan, ma'am. Oo, ramdam na ramdam. Ako, ramdam na ramdam ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, nagpakarga ako doon nakaraan para walang nangyari. Fear-mongering pinagsasasabi mo. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Yes, nakikita In control, palakpakan, opposition. under control ang putang ina. Wala na nga siyang control sa nguso niya. Ganun na nga ng ganun yung nguso niya. Paano under control siya sa situation? Yung pagtulong nga ng sipon niya, wala na siyang control eh. Paano mo sasabihin na under control ng presidente yung sitwasyon? Yun nga ang putang ina, yung mga speech niya na uutal-utal, wala na nga siyang control. Paano mo sasabihin under control ang mga nangyayari rito sa Pilipinas? Napakasinungaling talaga ng babae na to. Sagad, no? Sagad sa kademonyohan itong spokesperson na ito ng Malacanang. Ano pa yung kanyang mga sinabi? Pati yung kay Inday Sara, meron siyang statement. Pakinggan natin. Po a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat po. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Public information, mga bossing. Claire Castro, for your information, dahil uninformed ka. At dahil hipokrito ka at anlisabaw ang utak mo. Public knowledge po yung gera na nangyayari sa ibang bansa. And public knowledge po. Public knowledge po na hindi nakapagpadala ang Pilipinas ng eroplano papunta sa Middle East para sagipin yung mga kababayan natin na gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil apektado sila ng gera. Public knowledge po yan. Oo, alam ng taong bayan yan, ma'am. Hitinulungan pa nga tayo ng Singapore para mailikas yung mga kababayan natin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong from our initiative na pumunta ro. Na kumalat sa social media yung video nung OWA o DMW ba yan? O embassy dyan sa Bahrain. Tinataboy yung mga Pilipino at sinasabihan sila, walang pera. Sabi nung Pilipinas, walang pera. Umalis na kayo. Wala na. Kahit magsumbong pa kayo kanino. Kita naman ng taong bayan yan. Nakikita ng taong bayan, galit yung mga OFW. O sino dito, mga OFW na galit sa administrasyon? Ilagay nyo dyan sa comment section. Lagay nyo, ako, tagasan kayo. Ako, Bahrain. Ako, Dubai. Ako, Jordan. Ilagay ninyo para makita nitong tanga na to. Oo, na talagang alam ng mga Pilipino na hindi talaga naasikaso yung mga kababayan natin dyan. Walang contingency plan si Bongbong Marcos dito sa nangyaring itong gulo na to dyan sa Middle East. Wala. Mas planado pa nila yung pagpapa-impeach kay VP Sara. Mas planado pa nila yan. Pero dito sa mga sitwasyon, dito sa sa mga nangyayari sa gera, wala.
Pagtaas ng presyo ng gasolina, ng bilihin, lahat dito, enerhiya, kuryente, tubig, wala yan. Galit ang mga Pilipino. Ngayon, dyan sa OFW na lang tayo. Galit ang mga OFW. Ilagay nyo dyan sa comment section para malaman itong ulo na to. Alam ng mga ano yan, ng mga Pilipino yan. So, imposible naman na alam ko. Normal na tao lang ako, si VP Sara Duterte, hindi niya alam. Taga-gobyerno yan. Meron siyang research team. Meron siyang mga tao sa opisina niya that informs her or ini-inform siya sa mga issues at nangyayari sa bayang Pilipinas. Hindi naman bulag si Inday Sara, umiikot yan sa buong Pilipinas para alamin ang kalagayan ng mga kababayan natin. Paano mo sasabihin na finid siya ng wrong information? Tanga talaga to eh. Ikaw ang finifeed mo yung tao ng wrong information. Kahit naghihirap na tayo, sinasabi mo, Bongbong Marcos is still in control. In control. Tumutulo nga isipon, wala siyang control eh. Yung nguso nga niya, nguya ng nguya kahit wala naman siyang bubble gum eh. Nagsasasabi mo. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Isa pa yun, bakit hindi sinalubong ni Bongbong yung mga kung talagang importante kay Bongbong Marcos, itong mga OFW natin, sinalubong man lang sana sila. Para at least man lang mapakyuhan siya. Utangin na mo. Hayop ka. Kinakawawa mo kami. Hindi siya nagpunta ron kasi alam niya na hindi natutuwa sa kanya yung mga OFW. Kanina nga eh. Nandiyan dyan siya sa bigayan ng ayuda. Kasi tuwan-tuwa yung mga tao dyan, bigayan ng ayuda eh. Alam niya, hindi siya tatadyakan ng mga tao dyan. Kasi pag tinadyakan mo siya, hindi ka makakatanggap ng ayuda. Bigayan ng ayuda kanina. Andiyan dyan siya. Siya. Nung inaugurasyon, nung overpass dyan sa Kamuning. Kamuning ba yan? Basta dyan, sa may EDSA, yung overpass dyan. Walang hiya. Sabi nga daw, yung kontrata na yan, dapat daw may escalator. Wala naman daw escalator yan. Nagpunta siya dun. Sinilip niya yun. Tapos ito, OFW. Uuwi, wala siya. Kaya siya wala dun. Natatakot siya sa galit ng mga OFW. Kaya siya wala dun kasi alam niya na bistado na siya ng mga OFW at baka makutongan siya ng mga OFW, matadyakan siya, baka doon pa siya mamatay. Baka yung yung cancer niya, baka doon pa lumala. Alam ng yan, alam ng mga Pilipino at alam niya ni Inday Sara at alam niya ng lahat ng mga reporter. Ikaw lang hindi nakakaalam. Ewan ko, baka busog na busog ka masyado. Annotate nyo. Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? Sa kanila mismo. Sa taong bayan mismo. Sa mga nagko-comment sa social media. Sa mga gumagamit ng social media. Hindi mo alam, Claire? Bobo ka lang, kaya hindi mo alam. Mahirap yung bobo ka talaga, tapos nagtatanga-tangahan ka pa. So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din. So sinisipa media. Sinisipa yung media. Actually, yung media na nagtanong na yun, taga-SMNI yun, di mo pa sabihin. Pati ba naman tanong ng SMNI, bawal pa rin sa inyo? Ano ba naman yan? Lahat na lang pinagbawal nyo. Hindi kayo bawal magnakaw. Hindi kayo bawal magsinungaling. Hindi kayo bawal mang-alipusta, mang-abuso ng mga Pilipino. Pero lahat ng gagawin ng pati ba naman yung mga pagtatanong ng mga reporter, bawal sa inyo. Kaya daw nagiging source si Inday Sara ng fake news. Hindi naman sasagot si Inday Sara kung hindi niya alam yung tanong. O yung sagot doon sa tanong. Tinanong siya. Kaya nga, di ba, natatandaan niyo, pag may tinatanong kay Inday Sara, sinasabi niya na, hindi ko masasagot yan kasi wala naman akong information tungkol dyan eh. Hindi ko masasagot yan kasi hindi ko pa naman narinig yung sinabi. Hindi ko masasagot yan kasi ganito, kasi ganyan. Ano naman Inday Sara? Umiikot si Inday Sara, di ba? Sinabi niyo nga, pasyal siya ng pasyal. Pumapasyal man si Inday Sara sa buong mundo. Naikot na niya ng lahat ng may mga Filipino community sa buong Middle East,
Nagpupunta yan. Oh, so naririnig niya from the horse's mouth, ika nga, straight from the horse's mouth, lahat ng mga reklamo. So alam niya yun. Si Bongbong, alam ni Bongbong yun. Hindi alam ni Bongbong yun kasi pag nagpupunta si Bongbong sa ibang bansa, puta nagpa-party lang yan. Sabi ni Dean Chase, nagpapatira daw sa puwet yan. Tapos sabi, kumo-callboy daw yan. Sabi nung kapatid, addict daw yan. O kaya hindi siya umuupo sa mga Pilipino. Pupunta na siya sa stage tapos kakanta sila ng What's Going On. 'Di ba? Oh, kaya ayan, alam ni Inday na galit talaga yung mga Pilipino. Si Bongbong kung hindi niya alam yun, that is because out of touch siya. Wala na talaga siya sa utak. Sabi nga ganyan daw talaga pagka alam mo yun, sabog. Ng fake news yung tanong ng ibang reporter. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon. Especially kung ang reporter na ito ay... Hindi naman yung mga mukha ng reporter, parang tawagin na kami pa may kasalanan. Kami pa may kasalanan. Anak ng tinapay kayo. Samantalang kayo ngayon walang ginagawa, kayo ngayon walang plano, kami pa may kasalanan. Lahat na lang nasisi nyo, sarili nyo na lang hindi nyo sinisisi. Sobrang bilib nyo sa sarili nyo, ha? Kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulo. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulo. Kahapon lamang po ay nagbigay siya ng kanyang mensahe at na-enumerate na natin lahat kung ano sa ngayon ang mga naging trabaho at accomplishments ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Especially patungkol dito sa Ulul, ayuda lang naman yun eh. Wala naman kayong solusyon, ayuda eh. Mag-aayuda kayo sa mga tricycle driver, mag-aayuda kayo sa mga jeepney driver, mag-aayuda kayo. Ayuda. Masarap naman. Okay naman, maraming salamat, may tulong. Pero ang tanong, ano ang magagawa natin para hindi na mangyari ulit to o para mapigilan ito? Because pag naubos yung ayudang binigay nyo, what's next? Napanood ko rin yun, yung sinabi ni Bongbong. Binabasa niya, mukha siyang tanga. Oo, talagang binabasa na, puro cut pa. Meron yata ako nun dito eh. Pakinggan natin memya. Wala siyang doon. Sinabi doon na matino. Ang sinabi niya lang doon, magbibigay ng ayuda eh. Yung ayuda nga, source ng corruption. Baka kaya gustong-gusto nyong magbigay ng ayuda para makapagnakaw na naman kayo. Di ba? O, napanood nyo ba yon yung speech ni Bongbong na yon? Eh, puro, naman yun? Puros kagaguhan naman yung na yan, yung pinagsasasabi niya dyan. O, eto, katulad nitong isan to. O, paano mo malalaman na si Bongbong Marcos walang tama sa utak? 6 million ang pumasok na turista sa atin versus 30 plus million sa Thailand. Ilang taon na itong tarantadong babae na ito, ilang taon ng Department of Tourism Secretary yan. Puro kagaguhan ang ginawa niya simula umpisa. Yung ang ganda-ganda naman na It's More Fun in the Philippines, puta binago niya. O nung binago niya, yung It's More Fun in the Philippines, anong nangyari? Nakatulong ba yun? Yung laki nung ginastos nila sa Love the Philippines, pagbabago ng branding. Nakatulong ba yon sa turismo natin? Hindi. Puta lalo tayong nagkaletse-letse. Ang tagal na nito. 4 na taon na tong tourism secretary natin. Walang nangyari sa turismo 2023, 2024, 2025. Pero hindi niya pa rin tinatanggal. Itong nakakatawa. Pinagkakatiwalaan pa din daw niya. Bobo talaga. Wala talagang utak. Tanga, inutil, walang silbi. Pagkakatiwalaan mo to, wala nga nagawang mabuti sa departamento niya. Ano bang, syota mo ba to? Ha? Nagchuchuk-tsakan ba kayo nito? Ba't hindi mo matanggal-tanggal to? Magtataka ka di ba? O, yun ang unang ginawa niyang kagaguhan, di ba? I love the Philippines. It's more fun in the Philippines. Ang ganda nun. Napakaganda nung na yun, yung slogan na yun. Pinalitan niyang Love the Philippines. Putsang ina Love the Philippines, tapos puro mukha niya yung nakalagay. O ngayon, dahil talagang siguro wala na talaga, hindi na talaga tayo kumikita yung mga resort owners sa mga mga tourist attraction natin, mga tourist destination, siguro nagrereklamo na, putangin na niyan, lugi na kami. Noon ang dami-daming turista, ngayon putya wala na. Ang dami naming empleyado, wala na kaming kinikita, wala kayong ginagawa. Siguro nagrereklamo na yung mga businessman
Na yung iba nagdadivest na, yung iba siguro baka sinasarado na nila yung kanilang mga hotel, mga hostel, mga restaurant dyan sa mga lugar na yan. Putang ina, dahil sa kahayupan nito, kabubuhan nitong babae na to na mas inuna pang magpaganda ng mukha kahit mukha namang wakwak. Di ba? Tapos hindi mo matanggal. Ginawa mo pang advisor. Paano mong ganyang kabobo si Bongbong? Yung taong walang napatunayan sa departamento niya gagawin niyang advice. Anong i-advise sa'yo niyan? Buti sana kung napakaganda nung nagawa niya tapos kukunin mo siyang advisor. Ayun, ibig sabihin matalino siya, magaling siya, maganda nagawa niya rito, makakatulong siya sa'yo. Pero bulok yung nangyari sa Department of Tourism tapos gagawin mong advisor. Anong i-advise sa inyo kung paano ka mabulok? Sabagay, bulok ka naman eh. Pakinggan nyo to. Cristina Frasco, dapa ang tourism sector ng bansa ayon mismo kay PBBM. Pero sa kabila nito, tiwala. Dapa ang turismo. Saan ka makakita dapa ang turismo? Dapat ang ginagawa mo, putyang ina, pinapako mo na sa krus na patiwarik etong babaeng to. Una pa lang, 2026, wala namang pandemic, imagine 2022 o 2023, dapat nilagpasan natin yung turista ng 2020. Bumaba, dapat dun pa lang tinanggal mo na eh. Ibig sabihin hindi siya epektibo. Meron ng plano in place, binago mo, tapos sumablay, tapos hindi mo pa tinanggal. Paano tanga? Pa rin daw ang Pangulo kay dating Tourism Secretary Cristina Frasco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Disaster risk reduction at climate adaptation. Ito ang bagong rule. Disaster risk, puta, ilalagay mo to sa disaster. Tangin, lalo tayo mamamatay nito. Disaster risk management? Anong alam ng gagong to? Hindi nga nito naparami yung turista dito. Anong alam nito sa disaster? Tangina, wala talaga, palubog talaga tong administrasyon ni Bongbong. Napapalibutan siya ng mga bobo. Talagang kailangan, mga tanga, yung mga nakapalibot sa kanya. Kasi pag matalino, nakahalatang bobo siya. Kailangan mas matalino siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. Eh kulang na lang, maging manika tong mga to dahil hindi na gumagamit ng utak eh. Si Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities, Cristina Frasco, matapos siyang alisin sa Department of Tourism. Walang delikadesa tong punyemas na ito, no? Mantakin mo, tinanggal ka. Tinanggal ka sa nandiyan ka pa rin sa administrasyon. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang, nagtanim ka na ng kamote eh. Utot ka naman eh. Tangina kayo mag-asawa kayo, dapat nagtanim na lang kayo ng kamote dalawa o kaya nagtsuktsakan kayo hanggang mawalan kayo ng hininga. O wala kayong silbi sa bayan. First of all, the Secretary Frasco still have the trust given by the President. The President knows that she can perform. Ang inan to, kabobo talaga ng babae na to. He and she, anak ng tinapay ka. Pronouns lang, putang ina mo, hindi mo pa malaman tapos kung makapagsalita ka dyan, kala mong galing-galing mo. He? Alam namin, mukhang lalaki si Frasco. Pero alam na rin namin na babae yan. So dapat yan she. Paggamit na lang ng pronouns, hindi pa marunong tong ulul na to eh. The task given to her as given by the President. The President knows that he can. Tangina ka, tanga ka. Bobo, grammar lang, hindi mo pa alam. Putang ina talaga, ganyang kabobo si Bongbong. Mantakin mo. Spokesperson niya, hindi marunong mag-Ingles. Spokesperson niya, elitista sila. Yung asawa niya, konyo, hindi marunong mag-Tagalog. Tapos ang kinuwang spokesperson, tanga sa Ingles. Tangina niya sa subject-verb agreement, hindi marunong. Magaling pa yung elementary dito eh. Sabi ko nga sa inyo, barok din ang English ko, pero putang ina, hindi ko ipagbebenta rito sa ulol na to eh. Kahit magbayad siya ng malaki, hindi ko bibenta yung English Carabao ko dyan eh. Can perform the task given to her as Presidential Advisor for... Advisor? Meron pang B&V syndrome, P&F, putang inang spokesperson na ito. Inuna pang ayusin yung damit kesa yung niya, yung pronunciation niya. Sustainable and resilient. Anong sustainable? Ano sustainable na naman? Anak ng tokwa talaga tong babae na ito, kakadiri. Tanginang yan. Di ba? Kung ako yung press corps, nag-aral man ako Masscom, AB Economics, AB Mass Communication, putang ina, tas nakikita ko ganyan. Spokesperson. Vlogger na walang utak. Ilan yan. Madidiri ako talaga eh. Wag na kayo mag-aral. Utya, pwede pala maging spokesperson kahit na tunog walang pinag-aralan. Sustainable and
Sustainable? Ang ilan to tanga. resilient communities. Sa ngayon, wala pa rin daw na pag-uusapang pangalang papalit kay Frasco sa DOT. Ilan pa sa trabaho ni Frasco sa kanyang panibagong posisyon ay ang koordinasyon ng local at national government agencies para masigurong protektado ang mga komunidad sa banta ng sakuna. At bantayang mabuti hindi lang ang development efforts ng pamahalaan, kundi ang mga kakulangan sa sustainability at resilience ng mga komunidad. Anak ng pucha. Department of Tourism. Nakafocus yan sa turismo. Yun na lang ang trabaho niya. Binigyan nyo pa ng maraming task. Yun na lang nag-iisang trabaho niya. Magpasok ng turista rito sa Pilipinas, hindi niya pa nagawa. Pucha, bibigyan mo pa ng mga ganito karaming task. Hindi niya magagawa yan. Putang ina niya. 3 araw daw yan pag nag-makeup eh. Tapos pag tinanggal niya yung makeup niya sa kapal ng makeup niya, mga 6 na araw. Puta, 9 na araw, makeup pa lang niya, inaasikaso niya. Paano niya magagawa ito? Kulay 1 linggo eh. Sa pag-aayos niya sa mukha niya dahil kailangan takpan niya yung mukhang mangkukulam niyang mukha eh. Tapos nilagay niyo pa rito, dami-dami niyo pang dami-dami niyo pang binibigay na trabaho, no ba kayo? Isa nga lang trabaho niya magtawag ng turista, hindi niya pa nagawa, yan pa. Sa inauguration ng Mega World-led Mactan Expo, ang isa sa pinakamalaking venues ng ASEAN 2026, inamin ng Pangulo kung gaano kalayo pa ang Bongbong, ang payat mo na. Bongbong, magpahinga ka na. Kung gusto mo naman para medyo ma-enjoy mo pa yung buhay mo. Ano ka na lang, umuwi ka na lang ng Ilocos. Tingnan mo, putang ina, hindi naman ganyan ang itsura mo nun. Mantakin mo, nakaw ka ng nakaw tapos papayat ka rin ng papayat. Huwag ka magnakaw, tingnan mo tataba ka. Gagaling yung mga sakit mo, maniwala ka. Sabi ko nga sa inyo, nakita ng mga mga mangkukulam sa Sikihor yung itsura nito ni Bongbong, puta naglabasan ng kandila lahat eh. Puta na ba yung kandilang itim? Bongbong, ang payat mo na. Delikado na yan, sir. Kung ako sa'yo, tigil mo na yung mga kademonyuhan mo. Gumawa ka naman ng matino bago ka maglaho sa mundo. May balita pa naman ako. Na gusto na lang daw talaga, ginagawa daw nila lahat ng makakaya nila para matapos lang niya yung termino niya. Tapos bahala na pag natapos yung termino niya. Kasi wag lang daw siyang magkakasakit ngayon kasi pag nagkasakit siya ngayon, nalaman na sobrang lala ng sakit niya, nasa batas yun na pwede siyang palitan ni Inday Sara, patay. Kaya kailangan iraos na lang nila, kay gumapang siya, wag siyang magpahalata para hindi umupo si Inday Sara, dahil pag umupo si Inday Sara, putang ina, lahat ng mga ari-arian nito sigurado. Sigurado ako, pucha, ubos yan. Tatakbuhin ang turismo ng Pilipinas dahil dapa ang tourism numbers ng bansa noong nakaraang taon. Dito sa pagbukas nitong Mactan Expo, our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. And last year we only welcomed 6 million people. Just to give you a frame of reference, Thailand welcomes 30 million. Imaginin mo, 6 na milyon lang ang pumasok dito. Inimbita na, visa free na nila yung mga Chinese Visa free for 2 weeks ang mga Chinese dito pero hindi pa rin pumasok yung mga Chinese. 6 million, 30 million sa Thailand. Mas maganda Pilipinas sa Thailand. Mas mura dito sa Pilipinas, mas masarap pa pagkain. Pero bakit yung Thailand pinupuntahan? Paano? Kasalanan mo Ikaw, yung mukha mo. Tayo na, miski ko, pagkising ko, yung mukha mo makikita ko, maaalibadbaran ako, imbis na matanggal stress ko, may stress ako Huwag namin magpunta ng Pilipinas, sa ibang bansa na lang, di bali ng mahal, basta maayos. Kaysa pumunta kami dyan sa Pilipinas, putang ina niyan. Ganyan na itsura na nakawin nyo lang yung mga kikitain nyo sa amin, wag na di ba? Siya rin ang umamin. Akala ko ba, Claire Castro, maayos tayo. Yan na nga lang, Department of Tourism, dali-dali ng trabaho niya, hindi nyo pa nagawa na maayos. Paano nyo susolusyonan yung problema ng mga Pilipino? Yung problema sa pagmahal ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, pagtataas ng basic commodity. Ito nga lang, turismo, hindi nyo nagawa. Yung pabahay mo na milyon-milyon pinangako mo, putangin na nyo, parang puro pako lang yung nabili nyo. Tourists every year. Kaya malaking nakakabuli natin. Tinanggal sa DOT si Frasco nito lang March 12. Pansamantala namang itinalaga bilang officer in charge si DOT Undersecretary Verna Buenso Quezon. Para sa Ayan. Dinadali kayo. Gago kayo Kayabang-yabang ninyo. Puchay na, ikaw Frasco, kung ako sa'yo, ano ka na? Umalis ka na. Magalit ka na. Paano? Walang ginagawa. Eto sinabi ni Amy Marcos dyan sa kapatid niya. Amy, pasok. Sige, kanain mo kapatid mo. Hindi daw magandang halimbawa ang mga opisyal na bumabiyahe abroad at nagsasaya habang naghihirap ang taong bayan.
Yan ang banat ni Senadora Amy Marcos sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa ating bansa. Pero sino ba ang kanyang pinasasaringan? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinatitigil na ni Senador Amy Marcos ang tinagurian niyang asyong aksaya sa gobyerno. Sa panahon ngayon, dapat daw naghihigpit ng sinturon at kailangang pantay-pantay lahat. Banat ng senadora, nagawa pa raw ng opisyal na di niya pinangalanan na bumiyahe abroad at magpa-party sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ng maraming Pinoy dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Yung mga asyong aksaya dyan, tumigil-tigil na. Talagang kinakailangan gawin yon. Pero yun nga, dapat pantay-pantay ang pagsisikip ng sinturon. Kasi yung ibang opisyal naman, kung saan-saan pa naglalakbay, kung saan-saan pa Kaya nga tinawag yung kapatid mong hindi Apo Lakay, Apo Lakbay. Hindi siguro kailangan niya ng puntahan. Siyempre kung huling huling biyahe niya na yan sa buhay niya, baka huling niya na yan, huling out of town niya na yan, ikaw naman. Siyempre sasagad yan. O, kung alam mo na malapit-lapit ka na, tayo na sasagad ka talaga, Amy. pupunta, panay pa yung pa-party, palagay ko hindi naman magandang halimbawa yun. Kamakailan lang ay bumiyahe sa US ang kapatid ni Senator Amy na si PBBM para sa kanyang talumpati sa special plenary meeting ng UN General Assembly sa New York. Sino nga ba si asyong aksaya sa gobyerno na tinatukoy ng senadora? At bakit tila kapatid niya ang kanyang pinatutungkulan? Si asyong aksaya ay isang karakter na ginampanan ng yumao ng batikang aktor na si Chiquito. Nag-umpisa ito sa mga iginuguhit ng kilalang Pinoy cartoonist na si Larry Alcala noong dekada 70, panahon ng administrasyon ni Ferdinand E. Marcos, para tuligsain ang magarbong pamumuhay ng unang pamilya sa kabila ng paghihirap ng maraming Pinoy. Ngayong nauulit umano ito, nanawagan si Senador Amy na gawin ang lahat ng pwedeng gawin para makatipid. Kabilang ang pagkonsidera ng carpooling, hindi lang ng mga empleyado ng pribadong sektor kundi maging ng pamahalaan. Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin na. Yung work from home, kailangan palawakin. Maliwanag na yung digital, napaka-importante. Yung carpooling, importante. Yung daylight saving time, ibalik na natin yan. Lahat yan nagawa na natin. Suportado naman daw niya. Si Bongbong, ang payat. Ayun na, konti na lang. Bongbong, bungo ka na. Hindi ka na Bongbong Marcos, bungo Marcos ka na. Ayan, karma is a bitch. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kasi kayong mga gahaman eh. Emergency powers para sa kapatid na Pangulo para mag-suspend o mabawasan ng excise tax sa langis. Ayun, nakita mo 91 pesos and 30 centavos yung gasolina. Kahit magbawas ka ng excise tax, putyang ina niyan, ang lalabas dyan, 2 piso, 3 piso lang makakaltas niya. Kung 91, putya 87 pesos pa rin. Ang mahal pa rin. Hindi pa rin enough. Oh, patay tayo dyan. Pero mga kumpanya ng langis lang daw ang makikinabang dito. Kaya muli niyang iginiit na tapyasin na rin ang VAT sa langis at itaas ang tax exemption ng mga manggagawa sa mga ganitong pambihirang panahon. Para sa agenda. Dyan magaling si Pangulong Duterte kasi nung panahon niya, inayos niya, nagkaroon siya ng maraming mga tax reforms. Isa yan sa mga na experience natin na maganda nung panahon ni Pangulong Duterte, yung train law. Oo, yan, maganda yan. Kasi ako, nasa corporate ako during PR this time. I remember, kasi above minimum wage ang sweldo namin. Yung take home namin, halos dumoble. Dumoble halos yung take home namin dahil dun sa train law ni Pangulong Duterte. So maraming salamat. O, yan. O, panibagong content na naman. O, panibagong like, panibagong share, panibagong subscribe na naman. Kung nagustuhan mo tong vlog na ito, alam mo na gagawin mo. Kung nakakaluwag-luwag ka naman, mahirap ang buhay ngayon, baka naman, pwede ka rin mag-super thanks para naman masaya tayo lahat, di ba? O, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kapit lang, konting panahon na lang, mapapalitan ng administrasyong bangag. O, matatapos na rin ang paghihirap natin. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama pala
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.